Isang gabi ng taglamig at kadiliman, isang paglalakbay pauwi ang nauwi sa isang nakakatakot na engkwentro sa isang lumang bahay sa gilid ng kalsada. Sa loob ng bahay na iyon, may mga lihim na nakatago at mga alaala ng isang kaluluwang hindi matahimik. Sa kalagitnaan ng katahimikan, may narinig siyang iyak at nakaramdam ng malamig na presensya na tila gustong kunin ang kanyang kaluluwa. Paano kung ang multong iyon ay hindi pa tapos sa kanya at patuloy na sumusunod sa bawat hakbang niya? Noong 2016, pauwi ako sa amin para sa Christmas vacation. Pagkarating ko sa isang bayan, may mga harang sa kalsada at may mga pulis na nagmamando ng trapiko. May landslide daw sa unahan at hindi makakadaan ang mga sasakyan. Wala akong choice kundi bumaba ng bus at maglakad. Nasa dulo pa ng bayan yung landslide, kaya pagkalampas doon ay wala ng mga ilaw. Madilim na yung kalsada at yung gubat sa magkabilang gilid. May flashlight naman ako, kaya kahit papaano ay maliwanag yung dinadaanan ko. Naglalakad ako ng ilang oras nung makita ko yung isang lumang bahay sa gilid ng kalsada. Para bang may bumubulong sa akin na pumasok ako, kahit na parang may kakaibang aura yung bahay. Sabi ko sa sarili ko, doon na lang ako makikitulog. May mga ilaw naman yung bahay, kaya inisip ko na may nakatira doon at pwede akong makiusap na makitulog muna kahit sa sahig lang. Kumatok ako sa pinto, pero walang sumasagot. Sabi ko sa sarili ko, baka naman may tao sa loob na natutulog lang. Pinilit kong buksan at hindi naman nakalock. Pagpasok ko, walang tao. May mga gamit pero halatang luma na lahat. Dahan-dahan akong naglakad sa loob. May mga kwarto sa itaas pero hindi ko na tinignan. Pumasok ako sa isang kwarto sa baba at may nakita akong kama. Sabi ko sa sarili ko, dito na lang ako matutulog. Pagod na ako sa kakalakad at wala pa akong tulog. Kaya kahit hindi ko alam kung kanino yung bahay na yon, ay hindi na ako nagdalawang isip. Nakatulog ako ng mahimbing pero nagising din agad. Napakatahimik ng paligid. Tapos sobrang lamig, parang may yelong nakadikit sa balat ko. Hindi ako mapakali. Tumayo ako at naghanap ng makakapal na kumot. May nakita akong drawer. Binuksan ko yon at may nakita akong locket. Binuksan ko yon at may lumang picture sa loob. Pero yung mukha ay kinaskas, na para bang may gustong itago o kalimutan. Hindi ko alam kung bakit. Pero natakot ako. Inisip ko kung anong nangyari sa bahay na yon at sa may-ari ng locket. Baka may pumatay sa kanya at kinaskas yung mukha niya sa lahat ng picture. Baka yung pumatay sa kanya ay nasa likod ko lang. Nagdasal ako. Nagdasal ako ng nagdasal. Pero narinig ko yung mahinang iyak na nagmumula sa paligid. Nakita ko sa salamin yung multo na nakatayo sa likod ko. Babae siya, nakaputing damit pero walang mukha. Parang gusto niyang kunin yung kaluluwa ko at ramdam ko yung lamig ng hininga niya sa batok ko. Hindi ako makagalaw sa sobrang takot. Naalala ko na may asin sa bag ko. Kinuha ko yon at binato ko siya ng binato. Nawala siya, pero naririnig ko pa rin yung iyak niya. Tumakbo ako palabas ng bahay. Hindi ko na inisip yung pagod ko. Naglakad ako ng naglakad sa gubat hanggang sa makarating ako sa bayan. Doon ay saka ako sumakay ng bus. May mga nakakwentuhan ako sa bayan. Sabi nila, yung bahay daw na tinulugan ko ay haunted. May nakatira daw doon na isang babae pero isang araw ay bigla na lang siyang nawala. Wala daw nakakaalam kung anong nangyari sa kanya. Hanggang sa isang araw ay may nakakita sa kanya na naglalakad sa gubat. Pero wala na siyang mukha. Parang patuloy siyang naghahanap ng makakasama sa kanyang kalungkutan at galit. Mula noon ay nagpaparamdam na siya sa mga nagdaraan sa bahay nila. Nakauwi ako sa probinsya namin, pero hindi ko makalimutan yung multo na nakita ko. Pagdating ko sa amin, napansin ko na may gasgas yung family picture namin. Doon ako kinabahan kasi naisip ko, baka nga hindi ko naitaboy yung multo at sumunod pa yon sa akin. Parang may nagbabantang panganib sa pamilya ko.
Sa kwento natin ngayon, natutunan natin na ang mga lihim ng nakaraan ay maaaring magdala ng panganib sa kasalukuyan. Maraming salamat sa pakikinig, mga ka-creepy. Huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para sa mas marami pang nakakatakot na kwento. Excited na akong makasama kayo sa susunod na upload. Hanggang sa muli, mag-ingat sa mga multong walang mukha na maaaring sumusunod sa iyo.